What's up mga ka-happy? Testing tayong mag-upload ng video ngayon. Wala namang ginagawa. Papakita ko sa inyo yung mga isda ko ngayong natira. Kasi nagbinta ako ng mga goldfish last time. Kung napanood nyo yung upload ko, nagbinta ako sa pet shop ng mga glotitra ko tsaka goldfish na binread ko rin, mga oranda, ordinary oranda lang. Binubos ko na yung mga glotitra kasi hindi naman sila magbi-breed ngayon, malamig. Sa summer ko sila binread eh, mabilis na sana. Mabilis naman tayo makakuha ng mga breeder nun. Marami naman dyan. Pero ngayon, testing muna tayo ng oranda, black tie oranda. Bumili ako ng pair. Ito, tingnan nyo. Ayan. Kita nyo ba? May video na ako niya nung nag-spawn sila. Pero saka ayan, yung dati ko ng male na ano, tricolor oranda din. Male na lang yung natira. Kasi nairigalo yung female sa kaibigan. Kaya yun na lang. Saka balak kong i-crossbreed yan sa itim para magkaroon naman ng ibang kulay. Tingnan natin. Testing lang. Ito. Dito sila sa DIY kong ano, trapan. Yung pinagdugtong kong styro. Yung ilagyan ng trapan. Styro lang to. Ginawa ko siyang 4 meters. 4. Saka yung ito yung natirang iniwan kong mga dati kong ano, breed. Ayan, nagtira ako ng mga itim, black and white kasi. Ayan, saka yung may isa akong black mold dyan na alaga, si Blacky. Binili ko siya sa pet shop nung maliit pa, mga 1 year old, mahigit na yan. Lumaki na rin, isa lang. Bila, ayan si Bila. Bila, si Bila yung alaga naming Habanese. Oh, Bila. Hi. Say hi. Hi. Hi viewers. Huwag kang uminom ng tubig dyan. Huwag kang uminom dyan. Ayan, may kinukulong ko yung duckweed kasi inuubos nila. Naparami ko yan kasi pinapakain ko rin. Saka maganda rin sa ano, ang tanggal ng nitrate. Protein din pati yan sa goldfish, kinakain nila. Kaya hindi ako nawawalan yan. Paparami ako. Puro sponge. Tsaka yung DIY na ano, overflow. Ayun. Ayun. Yung pump na sa overflow natin na yan. Ito talbos ng kabuti. Yan, overflow. Medyo yan. Tatapos ng kamuti tumaba dahil sa tubig yung galing sa isda, no? Mataba. Yan, pwede ng gulayan. Ito yung fry nila nung nag-spawn sila last time, ang black oranda. Ayan, kung nakikita nyo, maliliit na, may reflection. Saka maingay na sa tiris kasi oh, maingay yung labas, may dami sasakyan. Ayan, nakikita nyo, mga 15 days old na siguro to. Medyo mabagal yung paglaki kasi malamig, tsaka nabitin sila sa BBS eh. Maliit lang kasi yung hatchery ko. Kung akalain na marami pala. Ayan, tsaka dito medyo malalaki to. Yung pagkuha ko kasi ng black tie na yon, nag-spawn sila kaagad dito ng gabi siguro. Tapos paglipat ko, hinayaan ko dito. After a few days may mga fry, kaya hinayaan ko na. Ilang piraso, pero mas malaki yan kaysa sa kabila. Mas naunang na-hatch to eh. Hinayaan ko na. Ayan, wala na rin dito. Ayan, marami pero mas maliliit.
Sana makasurvive to. Para sulit na tayo sa pinangbili doon. Medyo mahal din eh. Bili ko ng pares. Ito yung pinapakain ko sa ano, sa breeder. Kahit ito yung hatchery ko, yung binibili online, ayan o. Malinis na yan. Maganda ka, wala ng shells, diretso mo na pakain. Kaso, kukunti lang, hindi pang maramihan. Tsaka wala ka ng air pump na gagamitin. Ayan, ayan. Available yan online. Walang air pump. Kaso hindi pwede sa maraming fry. Kasi mabibitin. Ayan, kailangan dalawa pati. Para alternate. Pag naubusan to, after mga 2 days, salang ka sa kabila. Para tapos pag naubos ng isa, salang ka na naman. Para hindi ka maubusan. No? Bella, di ba? Ano masabi mo? Ha? Ano masabi mo? Pero ayan, nagpa-hatch na ako ng ano. Gumawa na ako ng DIY hatchery natin. Ayan o. Kung gusto nyo, comment na kayo. Gagawa ko ng tutorial kung paano gawin. Mas madali to. Ayan. Sa mga dati kong gawa, may mga DIY na rin ako, pero yung talagang ordinaryong ano lang, proseso. Ito mas medyo updated. Updated. Ayan, dalawa. So pag nag-hatch to, kung simula mag-hatch, sasalangan ko na rin tong isa. Ready na. Para alternate din. Isang air pump lang yung may dala lahat ng mga ano na yun. Ito, yung yan. Napakalakas niyan, kaso maingay. Hindi pwede sa loob ng bahay. Pang outdoor lang siya, pero ang lakas. Lahat yan oh. Nag-iisang air, ano na lang yan, air pump ko lang. Sa online ko rin nabili yan. Iba-ibang wattage, may mas malaki pa, mas may maliit. Ayan, 35 watts. 35 watts. Hindi na. Ipapashow up to. Ano? Oh, hello. Update ko na lang kayo guys sa sa progress ng fry natin, kung makakasurvive pa sila. Tsaka yan oh, may mga puti-puti. Una kinabahan ako niyan kasi akala ko white spot, pero sinerch ko normal lang pala yan pag tumutubo yung wing nila, yung ulo, wing growth. Parang akala mo white spot, pero lumalaki pala yung ulo nila. Una na pumuputi, parang mga tagihawat. Dahil pinakain ko sila ng high protein na hawk na yan, doon naglabasan. Ibig sabihin may epekto pag high protein, mabilis na lumaki yung ulo nila. Kasi pati itong yung orange, dati maliit ang ulo niyan, lumaki na rin. Mga kulang-kulang 1 month ko palang pinapakain. So pag high protein talaga, mas nakakalaki pala ng ulo. Malamang. So update ko na kayo ng progress ng fry later, kung ano pag tsaka ililipat ko kasi yan. Bala ko kasing ilipat dito after 1 month. Pag nag 1 month na sila, ililipat ko dito yung mga fry para malaki yung lalanguyan. Tapos yung mga breeder, 3 na naman sila. Doon ko na papalit ko doon. Pero palakihin ko muna konti yung fry para hindi mahigop ng submersible. Kasi baka higupin pa kayo, maliliit pa eh. Ayan. So hanggang sa susunod, sana i-like nyo naman, tsaka mag-subscribe kayo para ganahan naman tayong gumawa pa. Ha, salamat. Bye bye.